Natuklasan ng lalaki ang nakakatakot na bagay habang nasa eroplano ang kanyang mga kuko, ay nagsimulang magdilim ng hindi namamalayan bilang doktor. Alam ni Rigo ito ay tanda ng malubhang kakulangan ng oxygen sa puso at baga at, bago pa makariak ang bote ng tubig ay nakompress. Dahil sa pagbabago ng presyon ng baso ng tubig ay nagsimulang manginig ang flight attendant ang unang nakariak agad na. Umakyat sa upuan at umupo ng maayos at malakas na nagpaalala sa mga pasahero na magsuot ng seatbelt sa susunod na segundo. Nagsimulang mag-alog ang eroplano nang hindi kontrolado, hindi pa nakakabangon ng mga pasaherong hindi nakabangon ay lumipad sa ere ang mga bagahe ay nahulog sa pag-alogang bigla ang pangyayari ay nagdulot ng panik sa lahat, tanging mahigpit na pagkapit sa armrest at pagdarasal ang nagawa mabilis na bumaba ang presyon sa loob ng cabin. Sa kritikal na punto agad na sinuot ng kapitan ang oxygen mask upang maiwasan ang pagkahimatayang mga mask ng pasahero ay otomatikong nahulog agad na. Kinuha at sinuot ito ng lahat, ngunit hindi nila alam sa oras na iyon, may pasaherong nasa banyo ang matinding pag-alog ay nagpahirap sa kanya na tumayo at magbukas ng pinto nang buksan niya ito. Nang hina ang kanyang mga paa at kamay sa huli, siya ay nahimatay dahil sa kakulangan ng oxygen, samantala napansin din ni Rigo na may nahimatay dahil walang mask sa kabutihan ng loob. Siya ay tumakbo upang tumulong, tagumpay na naipasuot ang mask sa ilang tao, ngunit paglingon niya napansin niyang nahimatay din ang kanyang asawa at siya rin ay nahilo at bumagsak sa sahig dahilang oxygen sa mask ng eroplano ay karaniwang tumatagal lamang mga 0 minuto, malinaw na malapit na maubos ang oxygen ng lahat sa oras na iyon. Nakita niya ang emergency oxygen signagad niya itong binuksan bago mahimatay. Kinuha ang backup na oxygen tank sa loob, pagkatapos ay mabilis na bumalik sa upuan upang ipasuot ito sa asawa. Ligtas na naigising niya ito mula sa pagkahimatay maya-maya. Naging matatag na ang eroplano at naramdaman nila na naging maayos na ang paghinga sa oras na iyon. Tinanggal na ng kapitan ang mask at huminga ng maluwag agad na gumamit ng broadcast upang aliwin ang mga pasahero. Ang bagyo kanina ay nagdulot ng pinsala sa cabin seal na nagresulta sa depressurization. Mabilis niyang ibinaba ang eroplano sa lugar na mataas ang oxygen. Nang marinig ito, nagmalaki ang mga pasahero at tinanggal ang mask. Sa oras na iyon, napansin ni Julie ang pasaherong nahimatay sa banyo, agad na kumuha ng oxygen tank para sa umbilical cord sa kabutihan. Hindi naman matagal ang kakulangan ng oxygen matapos ang patuloy na paghinga ng oxygen. Nagising siya, ngunit ng akala ng lahat ay tapos na ang insidente, isang lalaki ang biglang nahirapang huminga muli. Agad na tinanong ni Julie kung may doktor sa eroplano. Pagkatapos, mabilis na bumalik na may dalang first aid kit at sa sandaling ito lamang ang lalaki ay naging malubha at nagsimulang magdura ng dugo nang makita ito ni Xiaoma. Agad siyang tumulong, narinig ni Li Jie ang broadcast at mabilis na dumating. Ngunit sa oras na ito, nagsimulang manginig ang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto siya at namutla na parang patay. Bumagsak sa upuan nang makita ito. Sama-samang binuhat siya sa kusina. Pagkatapos, mabilis na nagsipre si Li Jie. Si Xiaoma naman ay nagbigay ng artificial respiration, ngunit sa huli, hindi nila siya naisalba. Iniulat ng flight attendant ang sitwasyon sa kapitan upang maiwasan ang muling panik. Nagpasya ang kapitan na ilipat ang mga pasahero sa first floor na bakante, pagkatapos ilagay ang bangkay sa na-clear na second floor. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang mga pasahero na makasalamuha ang bangkay sa iisang espasyo. Sa oras na ito, sinisi ng asawa ni Xiaoma ang kanyang pagkilos sa pagsagipaano. Kung may nakakahawang sakit ang namatay, baka nahawa na siya nito. Narinig ito ni Jaime at hindi sumang-ayong kahit na sa pagdaan niya matapang niyang hinawakan ang dugo sa bangkay. Samantala napansin ni Awei ang mamahaling relo ng namatay, agad na nagkaroon siya ng masamang intensyon dahil sa kasakiman ng bangkay ay dinala sa 2D floor at inilagay sa upuan ng nakakatakot na kapaligiran ay nagpaalis sa mga flight attendant. Sa kabilang banda, si Xiaoma naiisip ng asawa na baka nahawa ang dalawa sa tabi niya at hindi na siya komportable. Wala na siyang ganang mag-computer. Naghanda ng matulog, ngunit sa susunod na segundo pagkatapos mag-black screen, nakakita siya ng nakakatakot na bagay, ngunit paglingon niya, wala siyang nakitang anumang kakaiba sa kabilang banda ng masigurong walang tao. Sa paligid, lihim na pumasok si Awei sa second floor. Ang madilim na kapaligiran ay nakakatakot dito, ngunit ang matapang na siya ay hindi natakot. Hindi lamang mabilis na kinuha ang relo ng namatay, plano pa niyang mag-record ng video para magyabang mamaya, ngunit hindi nakita sa kamera ang ulo ng bangkay ay dahan-dahang lumingon. Pagkatapos ay hinila ni Awei ang takip na tela sa susunod na segundo. Napaupo siya sa sahig dahil sa nakita. Sa kabilang banda, gusto ng kapitan na iulat ang sitwasyon, ngunit napansin na ang signal ng radyo ay putol-putol. Kasabay nito, hindi sinasadyang nakita ni Julie sa bintana na may eroplanong pandigma sa labas na lumilipad kasabay nila sa malapit. Bago pa man maunawaan kung ano ang nangyayari, sinabi ng kasamahan ang kakaibang nangyari sa kabin. Napansin niya na matagal nang wala si Awei sa upuan. Pagkatapos hanapin siya nang walang resulta, tiningnan nila ang ikalawang palapag. Muli silang nag-aalala habang umaakyat sa kabutihan. Wala roon si Awei, ngunit nakakagulat na nawala rin ang bangkay. Agad nilang iniulat ito sa kapitan. Naniniwala ang kapitan na may nagbibiro'y inutusan silang maghanap sa bawat sulok. Si Julie ay nag-aalala pa rin. Muli niyang tinanong ang kapitan kung nakakita siya ng eroplanong pandigma. Ang negatibong sagot ay lalong nagpaalala sa kanya, kaya't puno ng pag-aalala nagsimula sila ng masusing paghahanap. Hindi alam na ang usapan nila sa kapitan ay narinig ni Li Jie nang malinawagad niyang sinabi ito sa asawa ng mahina sa tabi. Narinig din ng mag-asawang Xiaoma ang balita. Sinabi ni Li Jie ang totoo at hinulaan na hindi simpleng pagkawala ang kay Awei, sunod-sunod na kakaibang
pangyayari nagdesisyon ang apat na imbestigahan ito mabilis nilang kinuha ang maleta ng namatay hindi alam na si Jaime ay nakamasid mula sa malayo ang grupo nakakita ng maraming buhok ng tao. Sa loob nag-alinlangan ang lahat baka ang namatay ay isang mapanganib na tao ngunit hindi pa rin malinaw ang lahat sa oras na iyon. Dumating si Jaime na may kahon na una na niyang nakita ito noong sumakay na inilagay ng namatay sa ilalim ng upuan halatang mahalaga ito sa kanya ngunit bago pa mabuksan ang kahon biglang dumating sina Julie nagmadaling nagpaliwanag ang lahat na gusto lang tumulong sa investigasyon ngunit seryosong tinanggihan pa rin ni Julie ang ganitong gawain. Nang marinig ito, wala silang choice kundi umalis ngunit palihim na kinuha ni Lee ang misteryosong kahon maingat na binuksan ito ng lahat. Nakita nila na may nakakatakot na manika sa loob na umiiling nalaman na ang namatay ay isang taga-disenyo ng manika. Ang manika ng kamatayan ay ang kanyang pinaka-proud na obra na ang ibig sabihin ay iwasan ang takot ngunit wala pa rin silang nakuhana. Koneksyon sa kakaibang pangyayari sa kabilang banda, si Julie ay balisa rin hinanap ng dalawa ang buong cabin pero hindi pa rin nakita ang bangkay ngunit bigla niyang naalala na may lugar pa na hindi nasuri. Nagmadali silang buksan ang sahig pinto ng cabin sa ibaba ay ang bodega para sa mga bagahe at karga nagpa siya si Julie na bumaba at maghanap finiling sa kasamahan na bantayan ang labasan upang walang makatakasagad na naglakad si Julie papunta sa loob na. May dalang flashlight ngunit biglang nayanig ang eroplano ng malakas maraming bagahe ang nahulog at tumama sa kanya nang makabangon si Julie. Nakalimutan niya ngunit biglang nakita na ang bagahe sa harap ay sa namatay dahil curious, nagpa siya siyang buksan ito para tingnan at sa susunod na segundo. Samantala napansin ng kapitan na nawalan na ng kontak sa ground radio habang patuloy siyang nag-aayos biglang nabuksan ang pinto ng cockpit may kutob siyang lumingon. Sa kabilang banda, ang kasamahan sa pinto napansin na biglang may makapal na usok sa ibaba sa susunod na segundo, may brasong lumabas. Narinig ang sigaw, nagmadali ang iba na tingnan sa oras na ito. Ang flight attendant ay tinulak muli ng makapal na usok sa dalawa di fluorat sa usok na iyon. Parang may gumagalaw sa dilim agad siyang napilit sa sulok. Walang matakasan ngunit biglang umurong ang usok si Ilay pala sinundan ng iba ang tunog ng tulong nang makita ito ng flight attendant. Nakahinga siya ng maluwag ngunit sa susunod na segundo biglang nabuksan ang luggage rack at hinila siya papunta sa dilim. Natakot ang lahat at nagmadaling tumakas sa gulo. Nakita nilang bukas ang pinto ng cockpit at ang kapitan, may maskara. Patay na nagmadali silang hanapin ang ibang crew biglang natapilok si Kuya Lee sa isang anino pagtingi nang mabuti napansin nila ang babaeng nagcar kanina. Nakahandusay pa rin at ang tanawin sa kabin ay nakakakilabot nakita nila ang sarili nilang bangkay. Matagal ng patay paliwanag hindi nagawang babaan ng kapitan ang altitude lahat sila. Namatay sa unang aksidente dahil sa kakulangan ng oxygen dahil sa matinding pagnanasa. Hindi nila tinanggap ang kamatayan kaya ang kamatayan nagpakita sa kakaibang paraan upang kunin ang kanilang buhay nang malaman ang lahat. Bumalik sa normal ang tibang opisyal. Nagkakaroon ng press conference nang malaman nilang nawala ang eroplano agad silang nagpadala ng fighter jet kaya nakita ni Julie ang jet nang hindi sinasadya at sa pananaw ng piloto. Nakita nila walang buhay sa loob ng kabin pinaghihinalaan nilang bagyo ang dahilan na naging sanhi ng pagkasira ng sina nagdulot ng trahedyang ito sa oras na ito ang eroplano, otomatikong lumilipad ng 2 oras malapit ng bumagsak dahil ubos na ang gasolina. Nakikinig sa nakak na balita si Kuya Lee at iba pa, tumigil sa pakikibaka tinanggap ang realidad, yakap-yakap sa dilim.